ginagawa ko, dinidikit ko maigi yung side mirror sa phone. Monday today, start na ng classes ng iba. Pag traffic sa Muntinlupa, sa Sana Heights, dito ako dumadaan. Kasi malayo, oo, malubak, oo. Pero kasi mas naiinis ako yung naka-stop. Mas gusto ko yung tumatakbo lang kahit malayo. At least hindi ka antukin. Lalo nito lately, lagi ako puyat. So mas gusto ko andar lang ng andar para hindi ka makatulog. Daang nga rito, Daang Ray na labas. Tapos yung may EVA side, dun yung next yung daanan. So ngayon, dahil lumuwag-luwag na yung time ko sa dami ng pinagkaabalahan in the past few weeks, lahat ng pending errands ko na pang sarili ngayon ko ginagawa. So medyo madami, pero wala, January tungtong January kailangan na naman. So mamaya ipakita ko yung mga ibang mga gagawin pa. Unti-unti nang ginagawa tong Daang Hari. Ang tagal na nito, simula bata ko, lubak-lubak na to. As in, grabe. Ako kasi yung dating ano dito is may rivalry kasi, kaya ganun. So konti na lang yung lubak kasi ginagawa na lahat. Ito guys, so baka kilala nyo, Laperal. Grabe ang haba ng teritoryo, ng haba ng pag-aaringan dito. Laperal. Siguro nilagyan ng ganyan kasi ini-squatan, pero grabe ang haba ng ano yan, lupa niyan dito. Baka isa kayo sa mga nawawalang anak ni Laperal, pa-adapt na kayo. Area na takaw aksidente kahit sa gabi, delikado, madilim kasi kahit may ilaw pa yan. Itong Portofino na to, maraming mayayaman dito, pero yung lighting hindi maayos. Hindi ko rin maintindihan bakit ganun napakatakaw na aksidente dito kahit mga bike. Nung isang araw nga may nasagasaan na hindi dito, dun sa kabilang labas ang utak nasagasaan ng bus. Grabe. Kaya dapat mag-iingat ang mga bike tsaka mga motorcycle. Isa kasi talagang feel ng motorcycle, talaga parang 4-wheel yung entitlement. Mag-iingat tayo guys, hindi naman masamang mag-drive.
Pero mahirap makipagsabayan talaga sa mga 4-wheel at mga bus at truck. Ito yung lugar na napakatakaw aksidente rin. Kasi labo-labo yung yung labasan, yung pasukan. Tapos ugali pa nila na hindi magbigay. Dapat guys, magbibigay kayo sa mga motorista, magbigayan kayo kasi or else kaya na nasakit ang ulo. Pag pumihit kayo, nabangga kayo, ilang linggo kayong walang sakyan. Kung may pampalit man kayo ng sakyan, ang hirap din kasi paano kung coding. Kaya mag-iingat tayo sa daan guys. Huwag nating ipilit yung yung ugali na ako ang road courtesy na lang, respect na lang din sa ibang motorista. Yeah, mag-host ng award ngayon sa Hollywood si Joko. Sabi ni Chico, Shokoy. Kaya natatawa sila. So si Jokoy, na-acknowledge niya yung mga Pilipino ngayon sa abroad eh. Nakikita nila yung guys, yung hirap natin, yung galing ng Pilipino. Iba rin talaga. Marami na rin sa mga Hollywood stars natin ngayon Pilipino. Quality. Now it's more like we will also award like box office performance, which I think is a good idea. Why not? Reward both quality and ang weird lang, like what if it's like a reviled movie that earned the most? I mean, you can't question it if it earned the most, diba? Parang yun yung... Hindi, parang lang siya. Parang hindi siya tugma dun sa you're celebrating quality, tas bigla. Sige na nga. Separate entity na siya, kaya iba naman yung award. Ayan, ang daming si Coco. I almost dropped the weight on that Chokoy slip, ha? And then Sophia goes, justice for Chokoy na naging Chokoy bigla. Kasi nga, we were talking about Night Swim. Night Swim and then Aquaman. Ako mahirinan sa Chokoy. So, may isip ka talaga Shokoy. Chokoy siya. I would be disappointed if he doesn't come on. Pero he's good ha. He's a good comedian. Stand-up comedian. Maganda rin yung movie niya na about sa family ng being a Filipino. I really love that movie. We'll see you on TikTok Live at RX931. Make sure you're following us. Here's something from Paul Russell. Kasi ang Pilipino ngayon abroad hindi na nagbabanding. Wala na talagang parang naging focus is more on more on earnings na lang. I have to work on this so I can buy this, I can buy that, I have to do this. So yung genuine love as a family unti-unti na nawawala. Yung care sa family na unti-unti na nawawala. Parang kung sino lang yung mas may pera or mas may pakinabang, yun na lang yung nagiging close. Pero okay lang yun kasi wala naman tayo magagawa kung ganun talaga ang tao. Nagbabago talaga ang mundo eh. Ito yung common problem yung slot, kaya itong traffic. Kahit sa Marikina, naging problema yung ganito, kaya nagkaroon ng elevated U-turn eh. Nagkaroon na ng maraming security guard. Siguro ini-squatan to or nagkakaroon ng construction. School to, nasa left. Pasukan to ng mga bata. Kaya ganyan. Kaya nagtatagal. So dapat masolusyonan nila yan, yung left turn na yan, hindi nakakapagpa-traffic. Kasi yan na nagpapatagal eh. Baka pwede dun sa may bandang McDonald's ang U-turn or lagyan na to ng cone tong left side para hindi na exclusive na sa kanila pa left side.
tapos yung galing dun sa mismong school, hindi ka dapat didiretso dun sa may street na yun kaagad ng may Champaka gate ng Ayala Alabang. Dapat ikot ka muna rito, tapos mag-u-turn ka na lang ulit dun sa dulo. Yun ang pinaka-logical thing to do rito para hindi sobrang traffic. Yung gilid ng Champaka na yun, yung right side, yan, nakikita nyo may mga motorcycle at saka yung bicycle lane yun eh. Anong nangyayari? Itong mga pasaway na mga ibang motorista papasok doon sa right side, tapos kapag malapit na doon sa stoplight o doon sa signal light, bigla kang papasukan doon sa gitna. Kasi naman lang sana yung right side na yun is will turn right. Yan ang kulang na sana mabigyan pansin ng MMDA yung pag right side ka, right ka lang para kung mag-right turn ka. Pwede ka na siguro magpalit-palit ng linya kung straight line yung ganito. Pero kapag alam mong kakanan ka, alam mong kakaliwa ka, kumanan ka na o kumaliwa ka. Pero kung hindi, dito ka lang sa gitna. Wala naman. Yun ang nagiging number 1 cause ng accident. Anyway, speaking of, I'm hoping for support, guys. Sana i-like naman natin yung channel, subscribe. Kung may nagustuhan ko yung video, paki-like din. Kasi nung una ayoko sanang ganun nga, pero naisip ko kaya pala ganun din yung ibang mga content creator na gusto nilang may like para ganahan silang maggawa ng video. Kasi nakakawalang gana pala yung gawa ng video na walang nagla-like or nag-subscribe. Tapos ang dami mo ng videos, nakapag ka na rin, create ka na rin ng mga tips, yung mga trip ninyo. Papagana pala yun, ngayon ko na-realize. Kasi parang wala kang gana ng maggawa pagka wala naman palang nagla-like nung subscription sa'yo or hindi nagsusubscribe sa'yo. Yun lang naman. Pero kung hindi naman din yung gusto yung okay lang din naman. Naisip ko lang din. Naramdaman ko yun nung huli. Meron akong 47 videos. Iba't ibang trips. Japan, Korea, Bali. May mga upcoming pa akong trip. Like, actually meron akong 5 cities na trip eh. Baba ng Singapore, then travel to Malaysia, then Vietnam, then Laos, Cambodia. Tatry pa na abutin hanggang hanggang Thailand. So hindi pa sure, pero yun yung plano. Actually meron ako Osaka ng April, pero nadalawang isip kasi ako. Hindi pa ako nakakabili ng mga add-ons or mga cloak ganon. Kasi nga niisip ko pa siya. Hindi ko kasi dahil parang ginagawa ko kasi yung content para sana merong mga matulungan din sa trips. Pero sa dami pala ng content creator and travel, parang hirap na hirap din yung mga tao na gawin yung mag-follow and everything. Anyway, yun lang. Thank you. Maya konti doon naman sa mga destination errands natin. So dito ako mag-u-turn papuntang Landers. Actually usually doon sa naunang slot, pero nakita ko merong traffic enforcer na nagbabantay. So palagay ko entrapment. Yung pag lumiko ka bigla di huli ka. Parang gano'n na ginagawa nila ngayon dito Ewan ko rin ba bakit ganun. Tinatrap talaga nila yung mga motorista. May sticker naman ako dito kaya wala namang problema. Makakadaan at makakadaan tayo rito. Ito nga pala guys is shortcut to papuntang halimbawa matraffic kasi ang Alabang Zapote Road So dumadaan lang ako dito halimbawa pupunta ng South Mall, pupunta ng
Las Piñas sa dulo, Perpetual, yan yung mga areas na yan dito. Kasi ito kakaunti lang ang dumadaan dito, mga private vehicles lang na may sticker. So hindi naman ako nawawala ng sticker dito, lagi ako dumadaan dito. Yan yung shortcut dito. Dito ko muna dadaan kasi di bali nang lumayo kaysa mahuli pa. Mas malaki pang gastos. Yan yung ko gali ko kahit sa sa mga parking. Di baling maabala ka na ng mahaba. Ano ba? Alanganin, ikot ka ulit. Kaysa yung ipipilit mo, maaksidente ka o mahuhuli ka pa. Mas malaking gastos yun eh. So ito, the left na tayo dyan, no, sa dulo. I mean dulo, hindi, gitna pala, hindi pala dulo. Kasi yung dulo is yun yung papuntang South Mall, Las Piñas, ganong area. Ayan, papakita ko mamaya sa inyo si Manong traffic enforcer nakabantay. Yun nga lang, magpapatraffic ako kasi pala puno. Ganito pala pag umaga dito. Kailangan ko dumaan kasi ng ganito kaaga. Kasi meron akong kapitbahay na pasaway mag-park. Kaya sa halip na na magtagal ka pa sa bahay, hindi ka magtatagal kasi dalawa kasi sasakyan ko guys. So yung isa nasa loob ng garahe, yung isa nasa labas. Maarte kasi talaga ang sasakyan kahit noon pa. Pag konting bangga, konting gas-gas, gusto ko pinagagawa ko agad. And maingat talaga ako. So di bali nang mapuyat ako, katitingin ng CCTV na kung okay lang ba yung labas, kaysa magpagawa ka na magpagawa or nakawang ka ng tire cap, mga ganon. Hindi ko rin nga maintindihan bakit ganon yung iba nating mga, meron talagang tayong dito maiwasan na kapitbahay ng ganon. Yung ikaw nakikisama ka, nag-a-adjust ka, pero sa kanila inisip nila nagiging rude ka. No, hindi, pinaprotectionan ko lang yung property ko, or ayoko lang madamage yung property ko. Kasi syempre pag pinaghirapan mo ang property mo, kikip mo yan eh. Iano mo yan eh. Aalagaan mo talaga, mamahalin mo. Hindi ako katulad ng iba na basta lang, pabayaan mo lang siya, magasgas lang, okay lang yan. Yung hirap kasi naranasan ko yan. Yung hirap bumili, yung hirap magpagawa. Lahat ng yan eh. Hindi ganun kasi kadali yan eh. So, yun ang iniiwasan natin. Yan, katulad yan. Labak-labak. Ayan si tatay oh. Nakaabang. So yun guys, binigyan ako ng card yan. Pagpasok mo meron ka na agad. Magre-renew kasi ako. Actually September pa yung dapat renewal ko. Kaya lang na busy kasi. Kaya ngayon pa lang ako magpapa-renew. Dami kong kasing ginagawa lately. Sobrang dami. Ito yung new and renewal membership counter. Number 1 ako dahil alas 9 para ma-open. So naka-business nga pala ako membership. So ang renewal nakalagay doon 700 kapag yung individual, 900 kapag ka business. Pero ang weird, ngayon 600 lang binayaran ko. So hindi ko alam kung ano bang totoo. Tsaka wala silang binigay na yung mga katulad sa ads sila na may libreng chicken or coupon. Misleading marketing yan, masama yun. Nagre-contract ka nga, nag-renewal ka nga eh. Dapat hindi ganun yan.
So ito, pag diretso may Las Piñas yan, itong kakananan ko, Ayala Alabang, papunta ng Alabang Town Center, Festival, ito yun, Molito. Ba't kaya ganun yung ano? Dapat ang landers hindi sila magpo-post ng ganun kung may DTI NCR pa naman yung number ng ano promotion nila. Ako pa naman masipag mag-report sa DTI pagka ganyan mga kasinungalingan. Yung matagal ng ano yan dito, kalakaran, yung kunyari magbebenta ng basahan pero manghihingi ng ano, manghihingi ng tawag dyan ng pera, hindi ko masabi yung ano, sa pulube yung gano'n, yung nanghihingi yung gano'n. Pero si nanay naman nagbebenta, so hindi naman ano, pero madalas yan dito makikita nyo kasi nga may mga mayayaman dito, isa lang dalang basahan ng pulubi tapos hingian ka, kunyari nagbebenta, kasi pag nahuli nga naman pwede nila sabihin nagbebenta sila. Ito tako aksidente rin tong area na to kasi yung red light na yan, yung signal light, yung ibang mga may pera dire-diretso lang. Ang hirap niya kaya babantayan yung mahigihan kasi kahit green kayo may hahabol pa rin yan. Kaya ako ingat-ingat ako eh. May mga atat to, kaka-green lang, busina na kaagad. Mitsubishi Strada na itim. Parang sandali lang naman, tatapakan ko pa yung gas, hindi naman siya automatic nagsisense na green andar ka kaagad. Sana may ganong kotse na yung pagka-green, parang hindi kaya businahan, nakakahiya naman sa kanila eh. Kaka-green pa lang, busina na kaagad eh. Baka naman nakakapagpa-traffic ako sa kanila. Hiyang-hiya naman ako, kaka-green lang. So sa Molito ako nagpa-park kasi malawag yung parking nila dito sa town center. Nako, magagasgasan ka lang. May iba akong kilala dyan, nagasgasan, natatamaan ng pinto kasi sobrang lapit nung guhit ng parking. Tapos minsan meron pang pinapasok na sasakyan dyan. Hindi ko rin maintindihan ba't yaman-yaman naman ni Ayala hindi nagdagan yung guards na nagro-rubing dyan sa parking. Makikita mo na lang sa kema may gas-gas. Makikita mo na lang. At least dito sa Molito, ang lalaki ng spacing niya. Maluwag pa nagbukas ang pinto. Tsaka ilang floors yung parking niya covered. Kaya Ayala hindi pa covered. Ang tagal na yung mall na yan. Bata pa lang ang mall na yan. Grabe no, dami ng motor. Parang Vietnam, Thailand, ganyan, karami motor. Mga ilang panahon pa yan, puro motor na lang nasa unahan, wala nang kotse. Ang dali kasi kumuha niyan eh. Ano ka lang eh, mag-installment ka lang eh. Masaklap, hindi naman lahat ng driver niyan matino. Nakakalungkot. Masasagi ka, tatakbuhan ka pa. Yung ugali ng Pilipino eh, sumagi ka eh, dapat panagutan mo. Hindi yung lakas ng loob mo pag apandar na ganyan, tapos pag nakadali ka, takbo ka. Kasi batas natin sa Pilipinas talaga wala, guide lang eh. Hindi kasi pinapatupad ng tama. Tsaka dapat meron tayong reporting system online para ipapatawag. Ako nadali ako dyan sa lugar ng South Luzon, Calabarzon. Tinakbuhan lang ako ng jeep eh. Kasi wala eh. LTO natin, ewan ko. Hindi talaga wala. Dapat pagkaganyan, mahuhuli yan eh. Kaya pag ganyan, huwag ganun tumuloy kasi magpapatraffic ka lang. Pag nawala na yung isa, saka ka sumunod. Sipon ako. Ang hirap talaga paglahi ng puyat. Bababa talaga yung immune system mo.
Yan, open din dito. Siguro advisable lang mag-park ka sa open kapag sandali ka lang. Pero kung matatagal ka, tapos bababad sa araw yung kotse mo, pag upo mo, luto ang puwet mo dyan. Ako never ako talagang hanggat maaari kung ang parking ay merong cover, doon ako sa covered parking. Kasi kawawa sa akin pintura. Hindi lang yun, yung mga mechanism mo sa sasakyan, yung radyo, yung mga battery mo, etc. So dito ako nagpa-park. Or kung wala, doon sa kaliwa naman. Pero usually may vacant dito Ang lagi kong pinipili is yung dulo, yung kantuhan, kasi at least isang side lang madadali sa'yo pag nadali ka. Kasi mga motorista hindi naisip lalo na dito may grocery dito Kaya pag nagkamali ka ng parada rito, nako, yari ka sa dent ng mga grocery cart. Yung iba naman hindi naman nagtatabi ng ng grocery cart, basta lang maka park lang. Tsaka ang ginagawa ko, dinidikit ko maigi yung side mirror sa poste para tong driver side ko, itong side ko, para bukas ka ng pinto maluwag, para hindi ka tatamaan ng dent